Alam nyo, yan ang dilema. Marami pong mga laki sa church. Sinasama sa church. No? Nakasanayan na ang church. Pero, suddenly, na born again. From comfort zone to a biblical life. Aba, hindi pala kung nasa church ka, nasa biblical life ka na. Yeah. Hindi pala kung nasa church ka, meron ka ng spiritual life. Pwede pa lang ng church ay comfort zone. Sama mo nga sa church yan, wala mag-aalagaan yan. Nagiging comfort zone na lang. Pero hindi siya lumalago. Hindi siya lumalago. Buti na lamang na born again. Nag-encounter. At suddenly nalaman niya na, oh, this is biblical life. And biblical life is not just attending church. Your comfort zone may be that God is calling you to another area of ministry than where you are now. Ito, gusto ko dito, enjoy ako dito, itong calling ko sa Lord. Maybe that is your comfort zone. But the Lord is telling you to do something else. Leave your comfort zone. Napakadaling tanggapin ang mga bagay na nakasanayan. Amen? Napakadali. Napakadaling sumang-ayon sa mga bagay na nakasanayan. Oh, okay ako dyan. Magkakasundo tayo, pareho lang tayo. Nakasanayan mo yun eh. It is easy to become satisfied with the status quo. But this will cause us trouble. I tell you. Yung ating comfort zone, this will cause us trouble. That's why we have struggled now in our spiritual life because we have comfort zone. It is not easy to leave and move out of your comfort zone. It is another thing to move from your comfort zone. Kaya ang hirap. Ang daming struggle, ang daming arguments. No? Kasi may stronghold na eh. Yung comfort zone mo, stronghold yan. Bago kang pumunta sa church, mayroon kang stronghold eh, di ba? May struggle tayo. Minsan, during Sunday, may struggle tayo. And the reason is because of our comfort zone. Alam nyo ngayon, sa secular world, ang pinakamagandang bonding talaga ng family, Sunday, morning. Sa mga kalalakihan doon sa Patero, sa Taytay, yan ang time ng sabo. Where are the men during Sundays? Yan yung time na relax. Yan yung time na dapat nagkakasayahan. Sunday, yun ang secular view. Comfort zone. And there's nothing wrong with being satisfied with your job. There's nothing wrong with that. But when you become satisfied with your service to the Lord, you have a problem. Okay na ako. Okay na spiritual life ko. No. Don't be satisfied with your spiritual life. Kung meron man dapat masatisfied with his spiritual progress, it was the Apostle Paul. Yet he remained unsatisfied and always reached for more. Si Apostle Paul. I want to know Christ more. Believe mo yun? Ang lalim-lalim na niya sa Lord, hindi pa rin siya satisfied. Iniwan niya yung kanyang comfort zone, yung kanyang buhay na marangya, just to follow and to know Christ more in his life. How do we move out of our comfort zone? I think the answer can be found in the prayer of Jabez or Jabez. To move out of our comfort zone. Both as individuals and as a church. Ang church pala may comfort zone din. Alam niyo ba kung dahilan kung bakit maraming church hindi nag-evangelize? Because they are in their comfort zone. Sarap sa church. Masarap yung sama-sama tayo lahat. Tayo na lang. Kainan, banding-banding, chika-chika. We don't move from our comfort zone. Ito pong prayer ni Jabez. Si Jabez ay minsan lang nabanggit sa Biblia. Meron ba kayong alam na binanggit si Jabez sa Bible? Bukod dito sa ating binasa. Taas ang kamay. Kung meron. Baka ako hindi ko alam eh. Baka meron kayong na-research. Ayon sa inyong pagbabasa ng Bible sa buong isang taon. Nabasa niyo na ba ang buong Bible? Buong taon?
2 chapters a day, tapos yan. Tapos ang buong Bible. Kayang-kaya. So, madadaanan nyo. Kung nadaanan nyo si Jabez dito isang beses lang, maaaring tama na si Jabez ay minsan lang nabanggit sa Biblia. Alam niyo itong si Jabez, makita ninyo, wala itong record, wala siyang kahariang naitatag o mga kalabang nalipol. Wala. O kadakilaang nagawa sa bansang Israel. Wala siyang nabalitang ganyan. But his name took our attention. And Jabez, a descendant of Caleb. Ha? Descendant pala ni Caleb. Alam niyo ba si Joshua and Caleb? Naku. Ang sarap mahanay sa lahi ng mga yan. Kasi mga conqueror yan. Nag-conquest yan. Yan ang kumuha ng territory ng promised land. Kaya it's a privilege na on. I'm from the tribe of, I'm from the line of Caleb. May ibang klase yun. Ha? Prosperous yun. Blessing yun. Ito, kasama siya. Which gave him a great heritage. Alam niyo, pag binasa niyo itong passage na ito sa Jabez, more on genealogy, siningit lang siya. Di ko malaman kung bakit siya naisingit eh. And his home was somewhere near Bethlehem, where spiritual giants like Boaz and Ruth lived. Ganda ng credentials niya. Ha? Ganda ng credentials niya, pero hindi siya masyadong popular. Natuturo ba sa Sunday School si Jabez? Wala kasi siya masyadong kwento. Ang kwento lang niya, tinugon siya ng Panginoon sa kanyang panalangin. Pero alam niyo ba na Jabez's name in Hebrew means pain and sorrow or misery. Yan ang meaning niya. Bighati. Ha? His mother delivered him in great pain, kaya hindi niya malimutan ito. Kaya ito ang kanyang pinangalan upang laging maalala kung ano ginawa ni Jabez sa kanyang ina. Nagpapaalala si Jabez doon sa paghihirap ng panganak sa kanya. Yun ang pinangalan sa kanya ng ina. So meron siyang kalagayan. Saklap ng kapalaran mo dahil sa pangalan mo eh. Di ba? Kaya kayo mag-iingat kayo ng pagpangalan sa mga anak. No? Sasabihin natin, I want a biblical name. O hanap sa Bible. Basta may nakita na akong pangalan ng anak ko. Ano? Beelzebub. Biblical eh. Nimrod. Pastor, Nimrod. Nakita ko sa Bible. So, hindi mo alam kung anong meaning ng pangalan mo eh. Ha? Jacob. Supplanter pala. Ano yung ba kung anong meaning ng mga pangalan niyo? Ha? Ayun, kay Bernice, yun, di ba sabi ko nga, yan ay by God's grace victorious. Noon, lahat ng pangalan merong meaning. At yan yung pangalan na yan, may kaakibat yan sa buhay mo. Kaya nga si Jacob, pinalitan, ginawa ni Lord na Israel, the Prince of God. Blessing na, from curse to blessing. No? Kasi nga, itong ni Jabez, pain and sorrow, ang kanyang akibat. At nasanay na siya doon. Comfort zone na ni Jabez yung kanyang kalagayan, yung sumpa sa kanyang pangalan. Pero hindi siya nasatisfy. Pero saklap ng kapalaran mo dahil sa pangalan mo. Hindi siya nasatisfy. Kaya siya ay nag-pray. Lumapit siya sa Lord. Hindi siya nasisiyahan sa kanyang buhay. Kayo ba nasisiyahan sa inyong buhay? Amen. Kung yan ang kalooban ng Panginoon. Pero si Jabez, hindi. That's why Jabez prayed for prosperity. Number 1. Ang sabi niya, tatlong bagay yung prayer niya. Bless me, enlarge my territory, and protect me from harm. Tatlo yan. 3 points. O, yung una, bless me. Lord, bless me. Bakit sinabi niya bless me? Sapagkat yung kanyang comfort zone na yun, ay hindi sa satisfy, bagamat masarap na yun sa kanya, nakasanayan na niya yun. Comfort zone nga eh. Pero hindi siya satisfied. It would appear that Jabez was not satisfied with the status quo. Hindi siya nasisiyahan sa nakikita niyang kalagayan. All Jabez ever wanted was 2 things. He
asked for God's best and God's blessing. Jabez wanted the fullness of God's blessings to be upon his life. Lord, I want the fullness of your blessing. Do you want the fullness of God's blessing? Amen. The fullness of God's blessing, not partial blessing. Pwede naman akong mabuhay ng ganito forever, Lord, just like Jabez. Pwede naman eh. Na ako ay, ang pangalan ko, pain, sorrow. Pwede naman eh. Pero sabi niya, no, Lord, bless me. Hindi lang ito ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay ko. Hindi lang ito. Folks, there is nothing wrong with wanting the best God has for you. Yes. There's nothing wrong. To ask the Lord for blessing, there's nothing wrong. Yes. And for God to place His riches of blessing upon your life. Lord, I ask your riches upon my life. There's nothing wrong. We should ask for it. Ang problema, hindi tayo lumalapit. Kasi okay na tayo sa ating mga comfort zone eh. Okay na yung aking kalagayan. No? Be like Jabez. Hindi siya na-stop, hindi siya na yung panata. Do not be satisfied with mediocrity. Mediocrity. Yan ang buhay ng maraming tao. Doon sa level na hindi sa taas, hindi sa baba, nasa mediocre. Hindi siya up, hindi siya down. Ano siya? Malahingin nga. Sabi ng Panginoon, I will speak you out of my mouth because you are lukewarm. Mediocre. Mediocre. Ayaw mong yumaman, ayaw mong maghirap. Middle class. Alam niyo ba? Mas miserable ngayon ang buhay ng mga middle class. Bakit? Yung middle class ngayon, hindi makabili ng bahay na up and down. Pero yung mga nasa estero, bibigyan ng bahay na up and down with 18,000 at bibigyan pa ng kabuhayan. Sarap ng buhay. So, sino ang miserable? Middle class o yung squatter? Hindi mo mga nakita natin mga bagay sa ating paligid. Hindi ba tayo nagugulat o nagtataka? O we accept everything. Ayos lang ang buhay. No! Dapat nagtataka tayo. Kaya that's why we pray. That's why we need to move. We need to be transformed. Ano ba naman nangyayari sa ating paligid? Bakit ganyan? Si Jabez, hindi siya nasatisfied. Hindi dapat ganyan. He refused to dwell in the comfort zone. Break away from the ordinary and watch God's bless and use your life in extraordinary ways. Alam niyo si David. David refused to stay in his comfort zone. Si David, forever na ba siya sa pastulan ng kanyang tatay? O hindi ba siya magkakaroon man lamang ng sarili niyang pastulan sa tatay? Iba, hindi pa niya pag-aari. Pero he refused to stay. That's why when he saw Goliath, umentra siya. Teka, hindi ako papayag ng ganyan. Hindi ako pwedeng meron na lang, manonood na lang, na nilalait nila ang hukbo ng Diyos araw-araw. David moved out of his comfort zone and he fought Goliath. Hindi siya panghabang panahon sa pastulan. May pag-aharian siya. Sabi ng kanya mga kapatid, wala, magpakainin mo na lang kami. Sumuporta ka na lang. Umemen ka na lang. Mag-agree ka na lang. Pero sabi ni David, hindi ako papayag. Sapagkat ang Diyos nakasama ko sa pastulan na nagbigay sa akin ng lakas at kapangyarihan na siyang papatay dyan sa Goliath na yan. He moved from his comfort zone. He became king because he moved out from his comfort. Hindi na kanyang comfort zone, pastulan, araw-araw na ginawa ng Diyos, nandun siya sa pastulan, nasisiyahan na siya, pinapakain, binibigyan siguro ng konting sweldo. Pero sabi niya, hindi ako dito. Yung mga kapatid ko, sundalo, mga duwag naman. Di ba? Mga duwag naman.
Sabi, di ba nilalait sila ng mga uncircumcised people? Kayo! Kayo! Mga hukbo ng Diyos, wala kayo! Di ba sabi ni David, mga hindi tuloy yan. Walang covenant yan. Walang kapangyarihan yan. Ha? Mga walang kwentang tao yan, tas nilalait tayo. Ano ba naman yan? Mga Pilipino, nilalait kayo kahit saan bansa. Ano ba naman yan? Punta ka sa Hong Kong, nilalait ang mga Pinoy. Nation of slaves? Pero masabihan tayo, nation of slaves. Payag ba kayo nun? Nation of slaves tayo? Hindi ako papayag nun. Kaya nga, sabi ko pa, hindi ako pupunta dyan sa Hong Kong. Parang ayaw pumunta dyan pagkagan. Sa Taiwan, nilalait tayo. You know, huwag na lang kumibo, makawalan ako ng trabaho, nandun ako sa Hong Kong. Comfort zone ko na yun eh. You know, the disciples, even the disciples in John chapter 21, 1-6, they tried to operate in the energy of their flesh. Sa comfort zone kasi, ang dyan, yung energy of the flesh. And we're unsuccessful, itong mga disciples. But when they began to do things God's way, they were rewarded with abundance. Oh, sino may gusto ng abundance? Move from your comfort zone. Sabi niya, bless me Lord! Bless me Lord! Yan ang plano ng Diyos. I-bless tayo. He remembered his ancestor Abraham. When the Lord said to him, I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. Genesis 12, verse 2. G12 ito. Jabez sought the blessing of God, that he might be a blessing to the world. Kaya tuwing mababasa natin itong passage na ito, nabe-bless tayo. Ang Lord tinugon ng kanyang panalangin. Simpleng panalangin lang, bless me Lord! No. Bless me Lord. Number 2, another prayer of Jabez. Jabez prayed for power. Sabi niya, Lord, bless me and enlarge my territory. Ano ibig sabihin enlarge our territory? Yan ang ating theme nung 28th anniversary. Ano ibig sabihin ng enlarge our territories? Kasi hindi rin ngayon, Lord, enlarge my territories. Jabez was not content when it came to the power of God. He wanted more in his life. And I am convinced that when we begin to live as the Lord desires, we can expect Him to put His hand of power upon us. We are people of power. God will enlarge my territory. God will enlarge your territory. But I must break through my comfort zone. Comfort is staying where you are. If it is the will of God that you move. Ang liit ng mundo natin. If you run away from God's work will stop. When you stop running, these things will change. Meron pong 4 na bagay akong i-share sa inyo, yung witness. Wise. Ang ibig sabihin niyang wise ay, una, yung word na witness. Ano niyo ba na nais ng Panginoon palawangin ang ating nasasakupan? Sumagana at lumawak ang ating patutuo, ang nasasakupan ng ating patutuo. Hanggang saan ba hanggang na ating patutuo? Bahay, palengke, church. Liit ng mundo natin. Masyadong maliit ang mundo natin. Kaya nga hindi tayo ina-allow ni Lord na makapag-around the world. Kasi nga, maliit ang ating territories. Hindi malawak ang ating nasasakupan ng ating patutuo. As believers, we must never be satisfied with status quo, with what we have now. O kung saan ka man naroon ngayon, kailangan mag-move tayo. You know, Peter discovers that God has more in mind than just the people of Israel, as he's taken outside his comfort zone to share the gospel with Cornelius. Akala ni Peter,
ang gospel sa mga Hudyo lang.